Do not affirm fools at the expense of others. Proverbs 26 verse 9, like a thorn bush brandished by the hand of a drunkard is a proverb in the mouth of a fool. Kung paano daw yung mga matitinik, mga nakakasakit na bagay, ay ibinigay mo sa kamay ng isang laseng na pwedeng kung saan-saan niya ito gamitin, ihampas, iwas-iwas, ganon din daw ang pagbibigay ng matatalinong salita sa isang taong hangal naman. Gagamitin lang niya yon para makasira. Fools misuse good words and ideas. Like foolish theologians misuse the Bible and destroy many people. Kahit ang mga salita sa Bible na ang gaganda, pag hinawakan ng hangal, makakadamage sa kapwa. Makakasira. Makakabawas ng blessing, makakadagdag ng pait at sakit at mga pagdurusa kahit maganda yung salita. Pag ginamit ng isang mangmang, naiiba ang talab. Fools misquote and take words out of context. Yung taong nangangako na magiging mabunga, mahusay, magaling, tingnan nyo kung naging mabunga, mahusay at magaling na noon pa. Kasi kung hindi siya mabunga, mahusay at magaling pa noon, ganun siya magiging uri ng tao bukas. History repeats itself. Sabi ni Solomon, there is nothing new under the sun. Everything has been and will be again. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. Nanuba sa inutangan, tapos nagkakabistuhan kayo, ang dami na palang nasuba. Pag-ingatan nyo yun. Dahil ulitin niya yun. Can a leopard change its spots? Or an Ethiopian change his skin? Sabi sa Bible. The answer is no. Kung hindi mo siya mabago ng iyong panalangin, hindi mo siya mabago ng iyong pagmamahal, at least huwag kang madamay, lumayo ka. Proverbs 12:23, a prudent man keeps his knowledge to himself, but the heart of fools blurts out folly. Isa daw po na pagkakakilanlan natin sa isang taong hangal, lagi na lang siyang may sinasabi. A foolish person always has something to say. Mapapasama kayo. Matuto kayong magsabi para sa inyong sarili. Talunin ang pagiging mahiyain dahil buhay nyo ang nakataya. Foolish people, ang kanyang sinusunod, hindi ang Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos. And these are the dangerous wrongdoers, the ones who do not appreciate their condition, their error, their folly. They cannot even repent. Paano nga naman magsisisi? Paano maghuhunos dili? Paano magbabagong loob ang isang taong hindi man lang natatanto na siya'y mali pala? At ito'y napakalaking problema sa buhay. At yung pong mga tao na hindi man lang alam na sila'y mali, ay gusto pa nilang i-promote ang kanilang kamalian. Gusto pa nilang magkaroon ng mga converts at mga taga-alagad at mga taga-sunod at pairalin ang kanilang mga kamalian. So pinag-iingatan sa ating sarili at sa ating kapwa ang ganitong uri ng kahangalan. Fools just wanna have fun. Isa yan.